magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa bawat paglalayag nila sa karagatan, isang laban ang pinaghandaan para sa inaasam na yaman ng dagat, ang tuna. Pag pupunta sila ng Indonesia, nakikipagsapalaran sila niyan. O gano'n, merong mahuli, merong hindi. Ano yan? Tuna! Estimated weight 60 kilos. Ito ang Tuna Wars. Ngayong Hunyo, isang espesyal na bisita ang makakasama natin sa Born to be Wild. Ang reporter, diver at kapuso nating si Maris Umali. Sobrang natuwa ako na parang ganito pala yung mga behavior ng mga pawikans dito sa Apo Island. Papasukin ko yung mundo ng tuna. So kailangan ko maintindihan ano ba yung tinatakbo ng tuna sa ilalim ng tubig hanggang pagpasok niya dito sa gamit sa tao, yung food. Ang tuna ay pagkain para sa atin. Estimated weight 60 kilos. Pero para sa mga mangingisda, minsan buhay ang kapalit para mahuli lang ito. Pag pupunta sila ng Indonesia, nakikipagsapalaran sila niyan. O gano'n, merong mahuli, merong hindi. Ano yan? Tuna! Hindi kaya ng Pinoy ang presyo. Katulad ngayon, 400 per kilo sa class A. Kaya yan ng local market? Hindi. Tuna ang isa sa pinakamahal na isda sa buong mundo. Kaya naman, ginto ito kung ituring ng mga mangingisda. 8! 14! Ayon sa pag-aaral ng International Seafood Sustainability Foundation, unti-unti na siyang nauubos dahil sa dami ng nangingisda. Kaya noong January 2010 hanggang 2012, pinagbawal ng Western and Central Pacific Fisheries Commission ang paggamit ng pursiners o lambat. Naging mas mahigpit ang pangangailangan ng tuna sa merkado. Nung kasagsagan ng ban, may mga Pilipinong nahuli dahil illegal kasi yung ginawa nilang pangisda, wala silang mga permit. So itong malaking barko na ito, nagbababa na siya ng mga bariles o yung tuna. Ang mga mangingisdang ito, isang buwan sa laot para magkaroon ng ganitong huli. At para lang magkaroon ng huli ang ibang mangingisda, napipilitan silang bumakod sa ibang bansa. 1 week na raw itong huling ito, no? Mga estimated weight 60 kilos. I was curious, paano nila na-preserve itong mga tuna na ito? Ito yung storage nila, no? Umaabot ito ng mga 1 buwan. Bago sila lumaot, kinakarganan nila ito ng mga ilang tonelada ng mga ice para pag nakahuli na sila, doon nila sinostore yung mga isda na yun. Wala pang ilang minuto, nakakaramdam na ako ng pagkamanhid ng kamay ko, no? Woo! Woo! Sobrang bigat. Hindi ko na alam kung paano ibababa ito. Ang ulo lang mo. Ang ulo, Okay. Mga 2 lang ang binuhat ko. Pero the next day, nakaramdam na ako ng back pains. Imagine mo, no? What more, pag sa dagat, nakikipaglabanan yung mga fishermen na ito din sa tali with a 68 kilogram tuna
naiakit mo dun sa bangka, yung kanilang fins, matalas pala yun. Kaya pala nung nakita ko yung mga kamay ng mga fisherman, sugat-sugat na rin sila. Hindi lang dahil sa ropes, pati dun sa mga kaliskis or yung fins ng tuna. Kwento ng isang mangingisda, kung minsan daw ay nalalagay sa alanganin ang kanilang buhay. Mahirap sa daot. Daot ka, mahirap sa daot. Pagpako ngayon mong ulo sa daot, basta tulog lang yapon. Para lang makahuli ng tuna, buwis buhay itong hanap buhay nila. Kaya para mas lalo nating maintindihan ang kalakaran ng tuna, sinubukan naming alamin ang kanilang sitwasyon. Ito yung sasakyan ng mga fishermen at from time to time lilipat tayo dito para makita natin yung mga huli nila. No? So ito yung ating bangkang sasakyan. Ano? Doon yung mga mangisda, dito yung crew ng Born to be Wild. Balik-balik ang tawag sa ganitong klaseng bangka dahil hindi ito pwedeng magtagal sa laot ng 2 linggo. Sa palagay mo, kakayanin natin to? Kami? Kakayanin! Kakayanin, ha? Sila yung mga makakasama natin. Mukhang ano naman sila, mukhang masayang tao. Sanay sila, they made me feel we're going to be safe doon sa dagat. Ito na yung mga supply ng ice. Bloke-bloke muna itong pinapasok. 10 tigwa 100 na kilos ng ice ang isasakay natin dito sa bangka. So that's 1 ton. This is the night na papalaot na tayo. Ating life vest. Hopefully hindi natin kailangan gamitin to. Medyo maalo, no? Ito, nasa loob na siya ng cove, pero kita mo yung mga bangka. Malikot. Ibig sabihin, mas grabe yung alon sa laot. Bawa ng mga kwento at babala ng ilang mangisda, maglalayag tayo para idokumento ang pakikipagsapalaran para sa isa sa pinakasikat na isda sa buong mundo. So, 8:30 na ng gabi. Kinalagan na yung ating mga anchors. Grabe yung alon niya. Medyo nahihilo ako ng konti. Medyo parang may sensation na nasusuka-suka. Pero hindi pa man kami nakakalaot para na kami nakikipagbuno sa karagatan. Yun yung bangkang nagli-lead. Sila yung mga mangisda. So, sila yung masasabi kung safe ba sa atin para dumiretso. Ilang saglit pa, biglang sumama yung panahon. Tinanong nga kami ng fisherman, ano, tutuloy ba tayo? Kung nag-aalangan tayo, hindi kahit hintayin natin humupa yung hangin. Madaling araw. So, kung kahit na mamaya mga alauna kung kaya ang panlagay ng panahon, hindi tayo abanting. Bisa pa lang ng laban para sa mga mandaragat.